kami pinaghiwalay ni Nelson, hindi siya mapupunta doon sa larang yan! Ikaw ang may kasalanan kung bakit kami naghihirap ng anak ko ngayon eh! Lately, parang iba yung kinikilos niya. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa pagre-reject sa amin ni Daddy o baka dahil lang kasi nalululong na siya sa alcohol. Ladies and gentlemen, presenting the very beautiful Mrs. Laura Benitez. Wow! Ang ganda naman ni Nanay! Ano yung coming out party daw ni Nanay Laura ngayon? Oo, kasi si Tito Alfred may inihandang coming out party para kay Nanay. Gusto mo ba pumunta? Hindi naman ako pupunta doon kahit noon pa sinabi yan eh. Kaya lang kasi Kaya lang? si Mami nandun siya eh, nagpunta siya. Baka mamaya kung anong gawin ni Mami doon eh. Kailangan natin siyang sundan. Sige, magbibihis lang ako. Ay, wait. Kunin mo to. Proteksyon yan. Susugod ka sa lungga ng kalaban. Wala kang paglaban. Amo, bad ka. Gulat kayo? Naman ako kami. Kuya, pakibilisan naman po. Baka kasi kung ano mangyari doon eh. Rachel, relax ka lang, ha? Wala naman sigurong gagawing masama yung papi. Huwag muna tayo mag-isip ng negative, okay? Si Mami, nakita mo si Mami? Kanina pa, mukhang lasing na nga siya eh. Sunita mga Ben, kinakatakot ko eh. Ladies and gentlemen, good evening. I want to thank you all for coming this evening. At this point in time, I would like to present my beautiful and loving wife, Miss Laura Benitez.
Sino ba may cellphone? Paki naman, oh! Mami! Mami! Sandali lang! Nabaril ko siya. Nabaril ko si Laura. Mami, bakit mo ginawa yun? Napatay ko siya. Inaapi nila tayo. Inaapi nila tayo, Rachel. Kaya pinatay ko siya. Pinatay ko siya. Halika na. Malas tayo dito. Nay? Nay, konti na lang, Nay, ha? Nay! Kuya, bilisan nyo nga! Ano? Naharap niyo na ba? Hindi, sir. Nauna kami. Ano naunahan? Mga taga-hospital yata yun, sir. Iwan niyo nga ako. Hindi ako baliw. Mami! Hindi ako baliw. Sandali! Iwanan niyo ako, sabi. Hindi ako baliw. Ano ba kayo? Ay ko! Rachel. Oh, hayaan mo na lang sila. It's for your mom's own good. Tita, kailangan nating sundan si Mami. Kailangan nating kumbinsin yung mga doktor na pakawalan siya. Wala na tayong magagawa. Hintayin na lang natin siyang gumaling doon. Bakit ba kayo ganyan? Ako na lang ba talaga sa pamilyang to ang may concern sa mami ko? Parang gustong-gusto niya pa yung nangyayari. Kung ayaw niyo sumama sa akin, mag-isa akong pupunta doon. O sige, fine! Sasamahan kita! Ha? Gusto mo talaga makita sa mga mata mo na nasisira ng ulo nanay mo? Sige! Punta tayo! We will already remove the bullet. She's safe now. We will transfer her to a private room para maobserbahan pa. Sige, Dok, salamat. Now, if you'll excuse me. Salamat. Salamat, buti na lang wala nangyaring masama kay nanay. Sisiguraduhin natin hindi na makakalapit yung Ivy na yan sa mama mo. Ano ba naman kasi yan si Mami Ivy? Sumusobra na siya eh. Ang importante, kuya, ligtas na si nanay. Pasalamat na lang tayong hindi napuruhan si nanay. Baka mamaya hindi ko alam magagawa ko dyan sa Mami Ivy na yan. Kahit nanay pa siya ni Rachel. Mawalan niyo ako dito. Utanan niyo. Ayoko dito. Ano ginagawa niyo na? Dok, dito, Dok. Ayoko dito. Ayoko dito. Suotan niyo ng strap yan. Ano? Ano? Straight Ano job. gagawin niyo sa... Ano? Huwag na po kayong masyadong gumalaw. Mas lalo po kayo. Huwag niyo ako. Relax. Ayoko dito. Hindi naman sinaulo ko. Ano gagawin niyo? Ayoko. 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 Mas! Wala, mas lalo. Ayoko. Please, tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Mami! Ayoko na. Mami, check ka lang nila. I-check ka lang nila. Makakalabas din tayo. Ivy! Ivy! Ika. Ivy! Huwag na po kayo masyadong gumalaw. Mas lalo po kayo masakit. Aray ko! Kapag na yan. Uwi na tayo.
Nasaan na yung impactang yun? Nasaan na yung babaeng yun? Huwag mo na siya intindihin. Kailangan mo magpahinga para gumaling agad, ha? Hindi. Gusto kong malaman kung anong nangyari sa kanya. Kinulong na ba siya? Babalikan ko yung babaeng yun. Babalikan ko yung babaeng yun. Tama na. Ay, magpapagaling ka nga. Baka mapano ka eh. Paano ako kakalma, Junior? Muntik na akong mapatay ng babaeng yun. Magbabayad sila sa akin. Magbabayad sila sa akin. Alfred. Tama na. Tama na. Tama na. So, Doc, is she losing it? Well, nasobrahan ng alak sa katawan ng pasyente. Alcohol poisoning. And she will be intubated hanggang sa mawala ang toxic sa katawan niya. And after that, ipapasok niyo na siya sa psychiatric ward. Am I right? I-assess pa natin kung kailangan siyang admit as mental patient pag natapos yung detox niya. Ay, naku, Doc, pero I'm telling you, ha, my sister is going nuts. Kaya may alcohol o wala, she needs professional help. Tita naman, paano kung talagang lasing lang si Mommy? Bakit ba pinupush mo na baliw siya? Naku naman, Rachel, ano pa bang ebidensya ang kailangan mo? In denial ka ba? Ano pa ba ang tawag mo sa nanay mong alcoholic na basta-basta na lang sumusugod at namamarel? Magbabantay naman ako kanina niya. Si Mommy rin nasa ospital. Alcohol poisoning. Ganun lang? Nalasing yung mami mo kaya niyo muntik mapatay nanay ko? Oo. Hindi ko alam, June. Hindi naman gagawa ng masama si Mommy kung walang nagtutulak sa kanya na gawin yun eh. So sinasabi mo, kasalanan pa ni nanay kaya siya nabalil? Siguro. Nananadya naman kasi yung nanay mo eh. Di ba gumaganti siya kay Mommy? Pero di niya talagang patayin yung mami mo. Oo nga, June. Pero sinasaktan niya yung damdamin ng nanay ko. Sobrang disturbed na ni Mommy. Hindi niya na makontrol yung mga kinikilos niya. Baka nga mapunta pa siya sa psychiatric ward dahil sa mga ginagawa ng nanay mo eh. O ito dapat lang. Rachel, yung mami mo nawawala sa tamang pag-iisip eh. Hindi siya susugod tapos pagtatangkaring patayin si nanay kung nasa tamang pag-iisip siya. Alam mo, mamimili lang naman tayo eh. Baliw ba yung nanay mo o kriminal? Sorry, pero nakakasakit ka na. Rachel, alam mo, hindi ko alam kung bakit mo pinagtatanggol yung mami mo. Di ba nanay ko yung buntik mamatay? Jun, hindi ko naman sinasabing walang ginawang masama yung mami ko eh. Alam natin pareho na mabubuting tao yung mga nanay natin. Gumagawa lang sila ng masama dahil sa galit nila. Siguro nga. Rachel, ayoko na naman yung mga patungkulan tayo. Ito mga nangyari sa ating dalawa. Dahil lang sa away nila. Jun, gusto ko rin naman itong maayos eh. Ayokong sila yung maging dahilan para maghiwalay tayo. Sana nga, Rachel, hindi. Hindi naman sinasabing sumusuko na ako sa atin eh. Ako din naman, Junior. Kailangan tayo ng mga nanay natin.
Sorry kung di kita masusuportahan sa mami ko. Kailangan din ako ng nanay ko. Buti naman nandito ka pa. Akala ko tuluyan ka nang sumama doon sa asawa mo at kumampi doon sa baliw na Ivy na yon. Laura, kagabi pa nandito si Junior. Ano naman ang sinabi ng magaling mong asawa tungkol sa Ivy na yon? May huwag niyo muna silang isipin na importante magpapagaling ka. Paano kung gagaling? Paano kung gagaling kung alam ko na nakalaya pa yung kriminal na yon? Kung nagawa niya yun sa akin ngayon, baka sa susunod mapatay niya na ako. Junior, hindi mo ako mapipigilan, anak. Pasensyahan na lang, pero ipakukulong ko yung babaeng yun. Nay, hindi na kailangan. Siguraduhin kong ipakukulong ko yung babaeng yun. Nay, hindi na nga kailangan eh. Bakit? At bakit? Nay, yung tao na sa ospital na. Baka din pa siya sa psychiatric ward pag napatunayan may psychological problem siya. Ikukulong sa mental si Ivy? Huwag mo sabihin sa akin, tuluyan nang nabaliw yung babae niya. Kasalanan lahat to ni Tita Ivy. Wala nga siya dito, di ba? Kaya ako na, go set up a board meeting! Ano? Sa tingin niyo ba, sino pa mag-aasikaso ng lahat ng yon? Kaya ako rin, di ba? Sino pa bang pagkakatiwalaan niyo? Ako o si Tita Ivy na mentally incapacitated na? Achi, ano pa hinintay niyo? Umalis na kayo. Bilisan niyo! Bakit mo kailangan siraan si Mami para lang makuha yung gusto mo dito sa company? I know what I'm saying and I know that I'm right. Okay, please, huwag ka na makidagdag. Down na nga si Mami, mas lalo mo pa siyang tinutulak pa, baba? At siya naman, konting respeto naman at discretion. Si Mami pa rin ang CEO ng kumpanyang to. Well, not for long. Sa kondisyon ngayon ni Tita Ivy, hindi na siya equipped para patakbuhin ng kumpanya. Kaya you better get back to work dahil marami nang magbabago sa Lucky Dragon Star mula ngayon. Kaya kung babagal-bagal ka, baka mapag-iwanan ka. Rachel. I want you to take care of my sister, all right? Okay po. Tita, nagising na ba si Mami? Yes, dear. She's inside. Mami. Buti na lang nawala na daw lahat ng alcohol poison sa katawan mo. Man ako nandito.
nangyari? Wala ka ba talaga maalala? Si Laura, anong nangyari sa kanya? Okay na po si Nanay Laura. Ligtas na po siya. Ako? Paano ako? Makukulong ba ako? Saan yung mga pulis? Mami. Calm down. Hindi. Hi, Ivy. You're safe here. I'm Dr. Francis Ramos. You have nothing to worry about. Aalamin natin kung paano natin matutulungan ng isa't isa para gumaling ka. Okay? Ha? So, ano sinasabi niyo? Nabaliw ako? Ha? Ha? Baliw ako? Mami, hindi. Wait, tutulungan lang tayo ni Doc para maintindihan natin yung mga nangyayari sa'yo lately. Pakiulan niyo ako dito. Miss Ivy, we just want you to calm down first. Calm down? Paano ako mag-calm down na ginagawa niyo sa akin? Tinatrato niyo ako baliw, hindi ako baliw! Please, Miss Ivy. Mami, Calm down. makinig ka sa akin. Makipag-cooperate ka na lang, please. Andito lang ako, hindi kita iiwan, promise. Ikaw? Pati ba ikaw ang tingin mo sa akin? Baliw ako? Ha? Hindi. Sabihin mo sa kanya, hindi ako baliw. Paintindi mo sa kanya na hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Hindi. Ano? Pinagkakaisaan niyo ako, ha? Mami, hindi. Pinagkakaisaan niyo ako? Ha? Ha? Pati ikaw ang sarili mo ka lang? Tingin mo sa akin, baliw ako? Ha? Hindi ako baliw. Daw ako! Relax, Miss Ivy. Teka muna. Ano nararamdaman mo? Gusto mo tawagan ko yung doktor? Okay lang ako. Medyo kumikirot lang. Huwag mo kasing gagalawin. Relax ka lang dyan. Tingnan mo naman to si Ivy. Hindi nga ako natuluyan. Habang buhay ko yatang iindayin tong sakit na to eh. Gaano ba katagal naiindayin ko to? Huwag ka na magalit. Nagagaling din yan. Wala naman sa tamang pag-iisip si Ivy ng ginawa niya yan eh. Sinasabi mo ba sa akin na intindihin ko na lang si Ivy? Na huwag akong magalit kay Ivy dahil nabaliw lang siya? Kinakampihan mo na ba si Ivy? Hindi ko siya kinakampihan. Ang sinasabi ko lang sa iyo, ituon mo ang sarili mo sa pagpapagaling. Imbis na sa isang tao na nasa mental na. Hindi niya na tayo guguluhin. I'll make sure of that. Natatakot ako, Alfred. Paano mong sisiguraduhin na hindi na siya babalik sa buhay natin at hindi niya na tayo guguluhin? Laura. She's starting to respond, but I need to run some more tests before I give any diagnosis. She'll be fine as long as she cooperates. Sige po. Salamat po, Doc. Excuse me.
Mami? Pinagpipilitan ko ang isang lalaki na siyang tatay mo, Rachel. Naingagaw siya sa akin ni Laura. Lapit na ako makapatay ng tao para lang patunayan na tama ang kutob ko. Paano kung pinapaniwala ko lang ang sarili ko at ikaw sa isang katotohanan na gawa-gawa lang ng isip ko? Paano kung sira na talaga ang ulo ko? Mami, huwag mo sabihin yan. Hindi ka baliw. Hindi ka baliw. Jun, paano kung masalong lumala yung lagay niya dahil nakukulong siya dun sa ospital? Rachel, pwede ba tumigil ka lang? Parang ano dyan? Parang ano? Huwag ako parang baliw. Pati ako mana na sa nanay ko dahil pares kaming baliw. Ivy, Nandito ka. gusto ko lang siguraduhin na hindi mo na kami guguloy ni Laura. Mapapatay din niya ako, pero naunahan ko lang siya. Tama na, Ivy! At walang kamalay-malay si Tita Ivy na dahil dyan sa kapalpakan niya, nakukuha ko na ang posisyon niya sa kumpanya. Magiging reyna na rin tayo sa kumpanya at sa pamamahay na to. Desisyon niyo po kung gusto niyo po siyang i-admit, pero she can be an outpatient at hindi na kailangan ng confinement ni Miss Ivy sa hospital. Sige, Doc. Pwede na ako lumabas. No. Keep Ivy here